Hello, good evening again. Kumusta po ang ating buong araw? Ayan, tayo ay mag-live ulit ng 1 hour. So, from 10 to 11. Ayan. Ito muli ang inyong ka-LDR, Lizabel de Lumar, at tayo po ay magkakaroon ulit ng ating talakayan about overcoming insecurities in long-distance love. Ayan. So, tingnan natin kung mayroon na tayong mga viewers. Antay-antay tayo ng konti. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ma'am Janet Ariola. Ayan, good evening, Ma'am Janet Ariola. Ayan, ikaw ba ay nakapanood ng aking live kagabi? Nag-live ako ulit dahil napakaganda na ng algo natin ngayon. So, kailangan nating bumawi. Yon. Ayan, magandang gabi. Kumusta naman ang iyong Valentine's date, Ma'am Janet Ariola? Magandang gabi sa iyo. Yon. Yan. So, good evening. Ngayon ay tatalakay natin ulit yung ating magandang topic. It's about long-distance relationship. Yan. Antay tayo ng ating mga viewers. Ayan. Bakit ayaw? Ayan, kumusta ang lahat? Bakit wala? Bakit hindi ko makita ang ating live ngayong gabi? Hanapin ko muna ang ating live ngayong gabi. Ayun. Kita ko na. Ay, bakit wala pa rin? Ayan. Good evening. Ayan. Good evening sa ating lahat. Ayan. Dito kasi ay nakikita yung ating mga comments and para makita ko siya lahat. Kasi pag dito sa cellphone, hindi siya masyadong makita. Ayan. Thank you for watching Yan and Beth TV. Good evening po. Good evening, good evening. Ayan. Di ba siya? Ayan. Good evening mga ka-LDR. Tayo po ay magkaroon ulit ng discussion about dito sa overcoming insecurities in long distance love. Kasi alam ko marami tayong mga babae na nasa long distance relationship. So, hindi siya nakikitang nadidiscuss over live. Kaya i-discuss natin siya para nang sa ganun ay maintindihan natin at magkaroon tayo ng idea o magkaroon tayo ng interaction about LDR relationship. Ayan. Hello Ma'am Teresa Aklan Hermano. Thank you for watching. Ayan. Hello Ma'am. Good evening. Good evening din po Ma'am Teresa. Ayan. Taga saan po kayo? Kayo po ba ay nakatapos kagabi? Alam mo, nandiyan kayo kagabi sa aking live. Di po ba? Ayan. So, paano po natin kagabi, meron po ba kayong nakuhang value sa aking diniscuss kagabi? Ayan. Pwede po kayong mag-share, mag-comment. Ayan. So, meron po tayong powerful question about LDR. Shout out po ma'am. Yan. Shout out daw kay Ma'am Teresa Aklan Hermano. Yes ma'am. Thank you. Meron na po tayong 3 million viewers. Ayan. So, kumusta naman po ang inyong Valentine's Day? So, yung iba siguro nagkaroon na ng ngayon ay post-Valentine's Day na. So, ako naman kahapon ay, gaya ng sinabi ko, ako ay lumabas. Ang ka-meet up ko yung aking
childhood friend na matagal nang hindi umuwi. Eastern Samar, Bisaya ka ma'am. Kasi ang mother ko ay taga Visayas. Sa Leyte siya. Yan. Ayan. Kamusta naman po diyan sa Eastern Samar? Hello, Sir Hadi. Good evening. So, meron tayong mga i-discuss na mga konting tanong. Sana magkaroon kayo ng interaction. At kung meron kayong tanong, pwede rin po kayo magtanong dito para masagot natin. Kung alam nating sagutin, hindi ko natapos, ma'am, na lobat sipi ko. Okay lang yun, ma'am. Salamat at kayo ay nakarinig din ka at nakapanood kagabi. Yan. So kung meron po kayong comment, suggestion, or hindi violent. Ang ibig kong sabihin ay hindi violent. Comments or suggestion. Ayan. Pwede po kayong magbigay ng question para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng additional topic for the rest of the month. Ayan. Kasi ang aking pong goal dito ay madiscuss natin tungkol sa mga LDR. Kasi nala pa ako nakikitang discussion about LDR. Yan. So, tayo naman ay, yun ang ating gawing topic para lang sa ganun ay ma-open naman yung mga babae o lalaki na sa LDR. Yan. So, meron po tayong tanong dito. Gumawa ko ng listahan. Ito ay gumawa ko ng listahan nang sa ganun ay ma-share ko din sa inyo na ma-deliver ko sa inyo ng maganda. Pero ito ay binase ko dun sa mga sagot ni Lisa Nichols na para matuto din tayo syempre. Ayan. Meron tayong unang tanong. How can I keep the spark alive when we're miles apart? So, di ba sa LDR relationship, talagang hindi madali, di ba? So, pag ang couple ay magkadistansya o magkalayo, syempre, iba yung intimacy. Syempre, physically wala, di ba? So, ano yung possible na pwede natin gawin? Ayan. Pwede tayong mag-schedule ng virtual dates, di ba? Kung merong physical date, meron ding virtual date. Ayan. O kaya mag-schedule tayo ng visit kung kailan ba darating si Mr. o si Mrs. nang magkaroon tayo ng quality time. Yan. Pwede rin namang at the same time, nandun siya sa kabilang ibayo, ikaw naman ay nandito sa Pilipinas, pwede kayong, halimbawa, sabay kayong magluto, sabay kayong manood ng movie, ayan, sabay kayong maglaro, virtual games. So, siguro marami namang virtual games dito sa Pero ang narinig ko kasi minsan kahit yung mga kabataan na couple, nag-ML sila. Sila ay, hindi ko naiintindihan kung ano yung ML na laro. Pero yun yung naririnig ko. Yan. So, virtual, pwede rin maglaro. Ayan. Kasi naririnig ko yan sa mga anak ko eh. Kahit na yung isa ay nandun sa kabilang lugar, tapos yung anak ko nandito, naririnig ko naglalaro sila. Kahit na couple, kahit relatives nila, mga pinsan nila, o kaya mga kaibigan nila, naririnig ko nag-uusap-usap sila habang sila ay naglalaro. So, pwede rin gawin yun. So, ang sabi rito, romance knows no boundaries when the heart is truly invested. So, ano sa palagay ninyo? Totoo ba yon? Siyempre, kung talagang mahal nyo ang isa't isa, di ba? Walang hindrance
yung inyong love sa isa't isa. Kung talagang kayo ay committed at talagang yung inyong sarili ay nakalaan para sa inyong partner. Ayan. So, ano po yung masasabi ninyo? Para naman magkaroon tayo ng interaction. Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-comment, para at least alam ko meron akong kausap. Diba? So, dun sa mga bisita nating iba, sa mga audience natin na silent viewers naman dyan, baka pwede naman kayong mag-say ng hi. Ayan, para alam kong nandyan kayo at meron akong kausap. Okay. So, yun. Maraming paraan. Kasi ngayon, di ba, iba na yung generation natin. Ano bang generation ngayon? Generation Z? At meron ng bago Ano ba yung isa? Generation X, Generation Z, Generation AI na ngayon, di ba? Generation, puro ano na ngayon artificial intelligence. So may nabasa ako, ang generation daw ngayon hanggang 2039 is generation ng artificial intelligence. So sabi ko, kung 2039, ilang taon na ako noon? Siguro mga 74 na ako noon. Kung sa biyaya ng Diyos ay ako'y buhay pa. So, meron pa akong isang generation na matutunghayan. Hello, Sir Roberto Salazar. Thank you for watching. Ayan. So, ang discussion po natin ngayon is overcoming insecurity sa long-distance relationship. Ayan. So, magandang gabi. Saan ka po galing at ang ibig kong sabihin ay saan ka lugar na nanonood. Yan, pwede pong mag-comment sa baba para naman nalalaman natin kung saang lugar po kayo. Hi po, Ating. Ayan, Ating, Ilocano po ba? Kasi Ating Hindi ko alam kung Ilocano ang Ating o kung saang lugar ka. Kasi Ating ang iyong tawag. Ayan. So, ayan, yun yung unang-unang ano natin, yun yung unang-unang topic natin. Para daw, kumbaga makip yung spark sa ating partner. So, kailangan natin ng mga consistent connection. Yon, gaya ng paglalaro, pagluluto, panonood ng movie together. Yon. Tsaka, syempre, hindi naman nawawala yung video call. Lagi yon may video call. Yan. So, hindi naman kailangan na everyday, at least, meron kayong communication na regular. Kasi, syempre, pag nasa LDR ka, alam mo naman na yung partner mo, minsan nasa ibang lugar, dito, araw, dun sa kanila ay gabi. So, kung gabi naman sa kanila, dito naman ay araw. So, hindi magtugma yung oras natin. So, kumuha tayo ng oras na parehas tayong mag-usap nung ganitong oras, ganitong araw, para nang sa ganon ay magkaroon ng regular communication. Hello, Ma'am Lloyda David Cambe. Thank you for watching. Yan, taga saan ka, ma'am? At kumusta ang iyong Valentine's Day kahapon? Ayan. So, number 2, yung ating i-discuss is, I'm feeling insecure about my partner, meeting new people. How do I handle this? So, ano po yung ninyo? Ano po yung pwede nyong i-suggest, comments, or sagot dito sa tanong na to? Siyempre, kagaya ko, kasi ako ay lumaking taga loob ng bahay. Hindi kami pinapalabas ng magulang namin noon. Basta kami ay nasa loob lang ng bahay. Diba? Yung mga matatandang tao, naranasan namin yung kahit may bisita, pasok sa kwarto, walang lalabas, may bisita. Gano'n. Kaya ako, lumaki ako ng
mahiyain ako. Lumaki talaga ako mahiyain at introvert. Naging introvert nga ako kasi nga lahat sa amin noon ay bawal. Bawal lumabas, bawal makipag-usap sa kung may bisita, kailangan nandun ka lang sa kwarto. Yun yung kinalakihan ng generation namin. Yun. So, ano naman to minsan, hindi na minsan, valid naman yung ganun na pakiramdam, di ba? Pag merong ibang tao, parang nahihiya ka or na-insecure ka. Yun. Pwede naman i-acknowledge mo yung feeling mo na ganun na meron kang insecurities. Pero, kailangan maging strong tayo. Dapat, magkaroon tayo ng open communication. Magkaroon tayo ng honest communication. Hindi lang dun sa ibang tao, kundi sa partner natin at sa sarili natin. So, share mo yung feelings mo sa partner mo. Alam mo, ganito. Pagka kausap mo si ganito yung feeling ko. So, meron kang minsan kasi, di ba tayo mga babae, nag-iisip tayo ng kung ano-ano. Sabi ko nga ang mga babae ay asyumera. Asyumera ang mga babae. Hindi kabugera, asyumera Kabugera na, asyumera pa. So magkaroon tayo ng confidence sa relationship natin. Kasi kung confident ka sa sarili mo, syempre, magiging anong tawag doon? Kung confident ka, kung mahal mo yung sarili mo, meron kang self-love, yung may tinatawag silang mirroring, di ba? Kung mahal mo ang sarili mo, mamahalin ka ng ibang tao. Kung tiwala ka sa sarili mo, magtitiwala din yung ibang tao sa'yo. Siyempre, hindi mo maibibigay yung wala ka. Tama ba ako? Yung, paano ko ba sasabihin nyo na, you cannot give what you don't have. Ganon. So, syempre, kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, paano pa mamahalin yung partner mo? Paano mo pa mamahalin yung ibang tao kung yung sarili mo nga hindi mo mahal? Diba? So, magkaroon tayo ng self-love. Kasi yun yung na-realize ko habang ako'y nagkakaedad. Oo nga no, lahat na lang, parang bigay lang ako ng bigay. Parang nakalimutan ko na yung sarili ko. Parang, kasi pagka ganon, diba? Yung nawawala yung pagmamahal mo sa sarili mo, bigay ka lang ng bigay, bigay ka lang ng bigay. Hindi mo na mamalaya na uubos ka na pala. So, kailangan, unahin mo muna yung sarili mo. Magbigay ka ng self-love. So, magkaroon ka ng magandang relationship sa sarili mo muna bago ka magkaroon ng magandang relationship sa ibang tao. Hello, Ma'am Nida Solar. Yan. Good evening. Kumusta po kayo at kumusta ang inyong Valentine's Day kahapon? Ayan. Thank you sa aking 4 million viewers ngayong gabi. Ayan, meron pa tayong mga silent viewers kasi may nakikita akong nagla-like and love sa aking sa aking screen pero hindi ko sila makita kung sino. Hello. Ma'am Mar at Tilram. Ano ito? Atilram. Tama po ba ang basa ko? Good evening, good evening. Ayan. Ang discussion po natin is about LDR. Ayan. How to overcome insecurities. So, yon. Gaya ng sinabi ko, syempre, we cannot give what we don't have. So, I cannot give what I don't have. Kung meron akong pagmamahal sa sarili ko, pwede akong magmahal ng ibang tao. O pwede kong mas maganda yung relationship mo sa sarili mo. Maganda rin yung magiging relationship mo sa ibang tao. Either couple, anak, relatives, or friends. Ayun. So, di po ba ganon? Kasi ako, nung tayo ay hindi pa nagmamature, ayan, hindi natin nare-realize yung mga ganong bagay. Pero syempre, as we go older, marami tayong natututunan. Ayan.
So, let's go to number 3. How often should we communicate to stay connected? Ayan. Ito yung madalas na problema ng couple or partners, di ba? So, sabi ko nga kanina, di ba, magkaroon tayo ng quality over quantity na time sa bawat isa. Yan. Ayan, sabihin niyo po sa akin kung kayo ay nabobore na sa aking discussion. Sana naman po ay mag-comment kayo para meron naman akong nababasa. Kung nandiyan po kayo. Hello. Parang late yung ibang late yung ibang broadcast sa ibang Ayan. So, thank you for watching. Yumia Mamarlong. Ayan. Thank you for watching. Ayan. So ilang beses ba tayo pwedeng mag-communicate para maging consistent naman yung ating connection sa ating partner, di ba? Kasi maraming couple ngayon na nahihirapan sila dun sa ganitong yung time zone kasi magkaiba. Hello, Ma'am Maricel Benitez. Ayan. So kung magkaiba yung time zone nyo, kailangan mag-usap kayo. So, sa ganitong araw, not necessarily na everyday, kung hindi kaya ng everyday, mag-usap kayo, halimbawa, every Monday, anong oras tayo mag-uusap, kasi yung oras mo dyan, iba yung oras ko dito. So, gaya namin ng Mr. Com, nag-uusap kami, usually, 12 o'clock ng tanghali dito. Doon naman sa kanila is parang 9 o'clock ng umaga. So, kasi nga magkaiba yung oras. So, kung nagkaiba naman yung schedule niya, magkakaroon naman din kami ng adjustment sa oras. So, ganun lang yung pong gagawin natin para nang sa ganun ay yung kahit na anong paraan or kahit anong season yan o anong panahon, stay connected pa rin kayo sa inyong mga partner. Yan. So, kung kailangan yung mag-adjust ng time, mag-adjust kayo ng ano ba yung pwedeng gawin natin na dapat magkaroon tayo ng consistency, di ba? Para ma-build natin yung security. Lalong-lalo ng mga babae, yan. Gustong-gusto nila yung security. Pag hindi na nila na-feel yung security sa partner nila, ayan na. Nag-a-assume na, di ba? So, guilty din ako ngayon kasi ganyan ako eh. Sabi, ba't hindi na kaya siya natawag? Bakit ganito na? Bakit ganyan? Di ba? Kung ano nang nasa isip natin, baka ganito na. O, di ba? Mga babae, aminin natin, tayo mga asyumera. So, kailangan magkaroon tayo ng, clarity. Yan. Magkaroon tayo ng clarity. O, kailan ba, tuwing kailan, at anong oras. So, para nang sa ganun yung communication natin is intact lagi. At saka, magkaroon tayo ng consistency na mabuild yung security ng bawat isa sa atin. No? Magkaroon tayo ng freedom. No? Magkaroon tayo ng freedom kung ano ba talaga yung natin? Ano ba yung paano ba sasabihin yun? Yung balancing pag-uusap. Hello, Ma'am Maricar. Good evening. Ayan, ako ay nag-FB live kasi ang aking algo ay napakaganda. Para tayo ay gumanda ang algo. Ako ay nagla-live at gusto kong i-share o talakayin yung tungkol sa LDR dahil alam ko na maraming nasa LDR pero hindi siya masyadong nadidiscuss dito sa platform na to, sa mga ganitong talakayan. So, yon. Kumusta ka na po at kumusta ang iyong Valentine's Day kahapon, Ma'am Maricar? So, 15 pa lang ngayon, di ba? Payday pa lang ngayon. Kaya pala maraming tao kanina sa labas.
Kasi bumili ako ng pagkain ng aking alagang aso. Alaga ng anak ko dahil iniwan sa akin. Maraming tao sa labas. Ayan. So, meron pa rin post-Valentine's Day. Yun. So, kailangan maging balanse syempre yung relationship natin sa asawa natin or sa partner natin. So, dapat yung mag-couple, merong consistency sa communication, consistency sa pag-share ng kanyang nararamdaman. So, syempre pag nasa LDR ka di ba? Lalong-lalo na ang mga babae. Hindi ka naman basta-basta na mag-share lang kung ano-anong challenges sa buhay nyo. Syempre, titingnan mo rin kung maayos o nasa mabuting kalagayan yung partner mo, lalong-lalo na pag nasa ibang bansa. Ayan. Hello, Sir Doming Alipanto. Good evening po. Good evening to all. Sabi ni Sir Doming Alipanto. Ayan. Ako po ay medyo napagod kasi kahapon dahil ako ay naglakwatsa. So, kaya medyo tayo, may pagka-bedroom voice pa kasi nakaidlip ako kanina bago ako nag-live. Ayan. So, yun lang. Kailangan lang talaga ng connection at consistent sa communication para nang sa ganun ay maiwasan din natin yung misunderstanding. Yon. So number 4, ayan, nasa na tayo, 10:27 na pala, ang bilis lang ng oras, di ba? Halos nakakalahating oras na ako sa aking FB live. So number 4, what can I do when I miss them so much it hurts? Totoo yun, di ba? Ano naman yun valid naman yung feelings na yun, di ba? Kahit na sabihin natin araw-araw natin nakakausap yung partner natin, pero iba pa rin yung physically na nandyan. Yun. Siyempre na mamimiss mo. Ako nga yung anak ko namimiss ko Kasi kahit na nandyan lang sa kabilang lugar, mamimiss mo talaga. Kahit yung mga anak mo, mamimiss mo. So, siyempre yung partner mo, hindi naman ako hipokrita para hindi ko sabihin na mimiss ko yung partner ko. Diba? Kasi wala kayong physical intimacy. So, natural lang yun. Siyempre, pag nararamdaman mo yung ganun, valid naman yun. Kasi nga, siyempre, mahal mo yung asawa or yung boyfriend, girlfriend. So, natural lang na maramdaman mo yun. Na mamimiss mo sila. Yun. So, minsan, ano ba yung pwede natin gawin pag namimiss natin sila? Pwede siguro tayong gumawa ng, ano bang pwedeng gawin? Pa-comment naman kung ano yung pwedeng natin gawin pag namimiss natin yung partner natin. Hello, Sir Cesar Cantos Frago. Ayan, thank you for watching. Ayan. So, ano yung possible na pwede natin gawin pag namimiss natin sila? Ako kasi, ano ba yung ginagawa ko? Pag namimiss ko, namimiss ko lang. Wala naman akong ginagawa. Or, ang gagawin ko lang is, gagawa lang ako ng ibang activity. Para nang sa ganun, hindi ako mag-dwell dun sa feeling na yon, diba? So, kailangan nating, balansihin yung ating, yung ating mga ginagawa, yung ating feelings. Pag namimiss natin yung ating partner, syempre, gumawa tayo ng hakbang or gumawa tayo ng mga activity para hindi tayo mag-dwell dun sa feeling na yun. Okay, ano pa ba yung pwede kong Syempre pagka ganun, diba, parang mahirap na isipin na namimiss mo yung partner mo pero hindi mo siya makausap. Yun yung pinakamahirap sa akin Sa akin based sa experience ko. Hello, Ma'am Marife, Malibiran. Hello, good evening sis. Good evening, kumusta? Ayan, ako ay nag-live ulit. Para nang sa ganun ay maayos ang ating algo. Tsaka gusto ko ring mag-live para, syempre, natin to, para masanay tayo na humarap sa camera din. Para masanay tayo na dumaldal dahil ako naman po ay
lumaking hindi madaldal. Pero kung kailangan magdaldal, dadaldal ako. Ayan, gaya na sinasabi ko, di ba? Ano yung gagawin natin pag nami-miss natin yung partner natin? Ako kasi, hindi naman kaila talaga kahit ako ay sanay na ganito yung sitwasyon. Pero, syempre, may miss mo talaga yung partner mo. So, kahit na nga hindi partner mo, yung mga anak mo, syempre pag may edad ka na, lalong-lalo na may kanya-kanya ng buhay yung mga anak mo, mamimiss mo sila, syempre, di ba? Ako miss na miss ko rin yung mga anak ko kasi yung kahit na konting lambing lang dyan, kasama ko naman yung isa, pero hindi naman siya araw-araw na nandito. Pag hindi siya busy, nandito siya. Pero pag pag busy siya, siyempre, may work, maraming ginagawa, hindi naman siya laging nandito din. So, siyempre, pag, minsan, natatawa yung mga anak ko sa akin kasi alam nila pag namimiss ko sila eh. Meron kasi kaming GC, sabihin ko, kumusta mga anak? Kailan kayo uuwi? Ganon. So, ganun din sa partner natin. So, pwede tayong mag-express ng feelings natin. Ako kasi dati hindi ako marunong mag-express ng feelings ko, pero ngayon, kailangan pala talaga mag-express. Lalo na yung ngayon, yung generation ngayon, mga millennial, generation Z, generation AI na nga ngayon, di ba? Talagang very vocal sila pagdating sa kanilang mga feelings. Yun. Hindi siya katulad ng generation namin na isang sut-sut lang ng magulang, tatahimik ka na. Pero ngayon hindi. Ang mga bata ngayon, i-express nila yung kung ano yung nasa loob nila. Yun. Sabi ko nga, parang masyado naman yata extreme yung panahon, di ba? Noon sa panahon namin, talagang hindi ka pwedeng magsalita. Pag ikaw ay nangatwiran, sasabihin ikaw ay sumasagot sa magulang, di ba? Pero ngayon yung mga bata, pag sinabing, wag ka sasagot, sabihin nila sa'yo, Mama, nag-i-explain lang, nagpapaliwanag lang. Ganun. Pero noon sa amin, bawal sumagot. Kaya talagang tatahimik ka na lang sa isang sulok. Iba talaga yung generation ngayon. Pero ngayon, napaka-open ng mga bata ngayon. Talagang in-express nila yung mga sarili nila. Yun naman ang kagandahan doon. Kasi, meron akong narinig na kwento. Yan. Sa ibang bansa daw, hindi ko alam kung anong bansa doon. Kung anong bansa. Ang mga ang mga nagtatrabaho, kahit boss nila yan, sasabihin nila kung ano yung feelings nila sa kanilang pagtatrabaho. Kasi ang katwiran daw nila is, meron ka palang gustong sabihin, ba't hindi mo sinasabi? Meron ka palang gustong, inis na inis ka na pala sa akin, hindi mo pa sinasabi. Paano ko malalaman? Diba? Parang gusto nila express mo yung feeling mo para alam nila kung ano yung gagawin nila at kung paano nila haharapin yung ganong mga sitwasyon. Kasi dito sa Pilipinas, diba? Pag nagtrabaho ka dito, parang bawal kang mag-express ng mga nararamdaman mo kasi iba yung iba yung culture ng Pilipino, iba yung culture talaga ng Pilipino. Parang hindi ka pwedeng matuwiran, hindi ka pwedeng sumagot. Parang old people. Diba? Kasi ako naranasan ko yun eh. Nakita ko yung old generation at saka yung new generation kaya nasasabi ko kung ano yung differences. So, yun. So, mag-express lang natin. At yung importante doon is, pwede ka naman mag-express with love, diba? In a nice way, syempre. Ayan. So, tapos na tayo doon. Yung gagawin pag nami-miss, ayun, wala lang. Express mo lang na valid lang naman yung feelings mo na ma-miss mo sila. Ayan. So, express mo lang yung feeling mo at gumawa ka ng ibang activity para hindi ka mag-dwell dun sa feelings na yon. So, sabi nga nila, ang challenges daw, hindi tinatambayan, dinadaanan lang, di ba? Ayan. Hello, Ma'am Marife, nandiyan ka pa ba? Di ba boring ang aking discussion?
Kasi walang nag-i-interact sa akin eh. Kaya tinatanong ko. Ayun. So number 5, how do we handle conflicts when we're not face to face? Ayan. Listen, conflict is inevitable, but how you handle it makes all the difference. Pause before responding. Anger is temporary, but words can leave permanent scars. Totoo yun, di ba? So bago ka magsalita, minsan kasi parang galit na galit ka na, pero sabi nga dito sabi nga nila mag-count ka muna raw ng 1 to 10 bago ka magsalita. Pag yung feeling mo ay kakaiba na, parang meron ka ng feeling of anger, huwag ka daw magsasalita, huwag kang magbibitaw o mag-express ng sarili mo. Kailangan huminga ka muna ng malalim at magbilang ka ng 1 to 10. Yon. Kasi di ba? Siguro naman experience nyo din na pag galit na galit ka, kung ano yung nasasabi mo, di ba? Ang di pa maganda ron, lahat ng masasakit na salita, nasasabi mo pag galit ka. Ayun. Kaya ang sabi dito, inhale ka muna. Inhale, exhale. And then, mag-count ka muna ng 1 to 10 bago ka magsalita. Yun. Kasi pag nabitawan mo na yung salita, di ba sabi nga is, words are powerful. So, mag-iingat tayo kung ano yung mga sinasabi natin. Kasi rin yan energy. So, pag yung nailabas mo yung energy na yan, hawa-hawa na, damay-damay na. Di ba nga sabi ng narinig kong, meron nga akong mga nakikitang mga reels, damay-damay na to. Yun. So, ingatan natin yung pagsasalita natin. Kasi, pwede tayong makasakit ng sobra, pwede naman tayong maging kalmado. Yun. So, halimbawa may mga conflicts. Ako kasi based sa experience ko pag meron kaming challenge sa buhay, parang hindi ko siya masabi-sabi. Bawa, kung kaya ko namang solusyonan, yun ay sinusolusyonan ko bago ko sabihin sa asawa ko, syempre. Kung kaya kong solusyonan, susolusyonan ko muna talaga bago ko sabihin sa kanya. Diba? Kung kaya mo naman, kasi syempre nag-aalala din ako, syempre pag nasa ibang bansa yung partner mo, hindi pwede yung sugod ko lang na sugod, sabihin mo lahat ng mga nangyayari or challenges dito sa buhay mo. Syempre kung siya mag-isa lang doon, hindi natin alam kung ano yung iisipin niya, halimbawang ganun nga. Kasi di ba maraming nagsisuicide dahil sa mga problema. So, iiwasan din natin yun. So, kung kaya kong solusyonan, susolusyonan ko muna talaga. At saka kung nasolusyonan na, tsaka ako sasabihin sa kanya. Minsan nga, hindi ko na nasasabi na ganitong nangyari, nasolusyonan na, ganyan-ganyan. Basta, okay na ako, okay na yon. So, siyempre kailangan, pag mayroong mga conflicts na ganyan, or may mga challenges, kailangan mag-usap kayo video call. Hindi pwedeng kasi iba yung natatandaan ko nung bago lang ang aming ang pag-alis ng mister ko. Nag-usap kami sa text. Meron akong tinext na sa kanya pala, iba yung ibig sabihin. Sa akin yung pagtitext ko sa akin kalmado, pero pagdating pala sa kanya, iba yung meaning. Kaya mahirap mag-usap talaga pag text lang, messages lang. Kaya kung merong mang conflict, mas maganda mag-usap ng video call. Yun. Mas malinaw kasi yung nag-uusap ng face-to-face kahit na video call lang yan kesa dun sa messages. Kasi iba yung tema, iba yung tunog pag nasa message, iba din yung tunog pag nasa voice call. Yon. So, ko yun na experience ko yun. Kasi, nagulat ako, bakit ganyan yung interpretation mo? Ako ganito ang sinasabi ko. Pero sa kanya pala, hindi maganda yung dating nung message ko. Ayan. So, mas maganda talaga, voice call na lang. So,
at least nakikita niyo yung expression ng bawat isa, di ba? Pag nasa voice call, na alam mo kung ano yung expression ng mukha niya habang kayo ay nag-uusap. Kasi iba talaga ang interpretation pagdating sa text messages. Marami nagkakagulong ganyan, di ba? Yun. Hello, Ma'am Ligaya Soriano. Thank you for watching. Ayan, salamat po sa aking 4 million viewers at sa ating mga silent viewers. Ayan, marami po tayong mga viewers siguro na nakikinig pero hindi ko sila nakikita. Ayan, so ang dinidiscuss po natin ngayon is how to overcome insecurities sa LDR. Ayan. So yun, pag may conflicts, kailangan mag-usap voice call. Hindi pwedeng hindi pwedeng messages lang sa inbox, hindi pwedeng inbox lang. Kailangan talaga mag-usap ng face-to-face via video call. Ayan. So, syempre, kahit na nag-disagree kayo ng partner mo, ano pa rin sabihin mo pa rin in a right manner and with love, syempre. Ayan. So, kung merong mga corrections, kung merong mga misunderstanding, so, kailangan pa rin natin maging kalmado para nang maiwasan natin yung mga conflicts and misunderstandings. So, syempre, iba yung expression ng messages sa magkaharap na magkausap. Ayan. So, number 6, sabi rito, how can we grow together even when we're apart? Ayan. Ito, napakahalaga nito. Yung growth ng bawat isa. Kasi di ba tayo, kung na-experience ninyo, bakit ka lumilipat ng kumpanya kung ikaw ay nagtatrabaho? Palipat-lipat ka ng kumpanya. Ako kasi nasubukan ko yan palipat-lipat. Nakailang kumpanya kaya ako na pinasukan. Iba-ibang kumpanya ang pinasukan ko. Bakit ka lumilipat ng company? Diba? Ang reason kadalasan kasi hindi na ako nag-grow dito. Kaya hanap ako ng ibang company para naman ako ay mag-grow. Diba? Kasi ako ganun pag hindi na ako nag-grow sa isang company, alis na ako, lilipat na ako. Kasi wala na akong natututunan. Wala nang monotonous na masyado yung trabaho at saka hindi na, parang sa akin hindi na maganda yung atmosphere at saka hindi ako nag-grow. So, kailangan kong mag-grow syempre. So, kailangan lang natin ng magkaroon tayo ng purpose. Ano ba yung purpose natin sa buhay? Kahit na kayo ay mag-asawa, syempre, may kanya-kanya pa rin kayong buhay. Sabi ko nga, kahit na mag-asawa kayo, iba yung pangarap niya sa pangarap mo. So, kailangan ang mag-asawa nagsusuportahan. Kasi, marami na akong nakita na pag yung mag-asawa talaga nagsusuportahan, nagiging successful sila sa ginagawa nila. Kahit magkaiba sila ng gusto, pag nagsusuportahan sila, nagiging successful yung kanilang mga career, yung marriage life nila, nagiging successful. So, yun yung advantage nun pagka marunong kayong magsuporta sa bawat isa. Kasi meron naman mga couple na hindi sila magkasundo. So, kung hindi kayo magkasundo dun sa mga pangarap ninyo, pwede naman kayong mag-grow hand in hand, di ba? So, ito yung ito yung gusto niya. Ikaw naman, ito yung gusto mo. So, gawin mo yung passion mo, siya gagawin niya yung passion niya. Para na sa ganun, mag-meet kayo sa gitna, na pares kayo magiging successful. Hello, Ma'am Marie Chris Castillo. Good evening. Kumusta po ang inyong Valentine's Day kahapon? Ayan. Hello, Sir Tantan Lumingkit. Tagalogin. Ang haba. Ayan. Good evening po. Good evening. Hello, Ma'am Marie Chris. Ayan, nag-FB live ako kasi ang aking algo ay napakaganda. Para na sa ganun ay matuwa naman si Meta. 1 hour lang naman tong aking aking FB live. Ayan. Hello, Sir Daddy Lagumbay. Good evening po. Kumusta po? Taga saan po kayo at kumusta ang inyong Valentine's Day kahapon?
Ayan. So, magpatuloy tayo sa ating discussion. So, paano daw tayo mag-grow together? Ayan. So, syempre, pwede namang pwedeng magbasa kayo ng books, pares kayo ng binabasang books, pares kayong nagpaplano kung ano yung gagawin nyo sa buhay nyo, syempre. At syempre, hindi mawawala yung visit. Kung kailan bibisita yung yung kailan siya uuwi, gano'n. Ako kasi sabi na ako na umuwi ka sa ganitong araw, umuwi ka sa ganitong year. Yan. So, may mga plano, syempre. Good evening po. Ayan. Good evening, Ma'am Marie Chris Castillo. Yan. Ano ba yung Mary Chris o Marie Chris? Ayan. Good evening po. Good evening. Ayan. So, syempre pag meron tayong mga challenges, kailangan i-cheer natin yung bawat isa para laging masaya. Kahit na meron tayong mga challenges sa buhay talagang. Ganun talaga kakambalan natin ng challenges, diba? Doon tayo tumitibay doon tayo nagiging strong. Tsaka kaya tayo nagkakaroon ng challenges sa buhay. Parang kang nag-aaral, diba? Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang high school, hanggang college. Yung challenges sa buhay natin, ganun din yon. Pag hindi mo napasa, halimbawa ang grade 1, di ba babalik ka sa grade 1? Hanggat hindi mo napapasa yung grade 1, ikaw ay hindi makakaabot ng grade 2. Na-catch up po ako sa topic mo, ma'am. Ayan. Yes, ma'am. Marie Chris, thank you. Ang challenges sa buhay natin, ayan, para mag-grow tayo ito yung pagkakaintindi ko. Kaya tayo may mga challenges sa buhay. Kasi para yun ay ipasa natin. Kasi yun yung parang pinaka-exam natin sa buhay. Experience natin, di ba? Hello, Ma'am Prezi o Tipet. Thank you for watching. Siyempre, lalong-lalo na pag LDR, iba yung perspective. Sabi nga ng Mr. ko is, pag napunta ka sa ibang bansa, mag-iiba yung perspective mo sa buhay. Kasi, iba na yung nakikita mo doon Dito sa Pilipinas, nandito ka, iba din yung nakikita mo sa Pilipinas. Pero pag lumabas ka daw ng bansa, iba na yung magiging perspective mo, di ba? Tama ba ako, Ma'am Marie Chris? Kasi alam ko OFW ka. Kaya pero syempre, mas masarap pa rin dito sa sa sarili nating bansa. Kung meron ka rin lang maraming allocation or budget, mas masarap talaga tumira sa sariling bansa. Pero syempre dahil gusto nating gumanda yung buhay ng pamilya natin, so tayo na nagsusumikap sa ibang bansa. Yun. So, ganun ang gawin natin. So, kung halimbawa magkalayo ang partner, ang couple, so gawin mo yung passion mo, gagawin ko din yung passion ko. Nang sa ganun, pares tayong maging successful. Yun. At kailangan magsuportahan. Kasi pag nagsusuportahan ang couple, talagang nagiging successful sila. Marami na akong nakitang ganon na couple. Kaya pala sila naging successful kasi nagsusuportahan sila, hindi sila nagkokontrahan. Yun. So, maganda talaga yung nagsusuportahan yung mag-asawa. Yan. So, halimbawa, umuwi yung mister mo o umuwi yung misis mo, magkaroon kayo na siyempre ng celebration. Ayan. Gaya ko, sabi ko sa mister ko, uwi ka next year para magkaroon tayo ng celebration sa birthday mo. Kasi sabi ko, umuwi siya ng birthday niya para nang sa ganun ay ma-celebrate namin yung birthday niya. Kasi sa tagal-tagal na niyang nasa ibang bansa, syempre, walang celebration, walang physical celebration. So this time naman, sabi ko, umuwi ka para nang sa ganun, magkaroon man tayo ng celebration. Diba? Kahit minsan lang. Kasi iba yung celebration ng virtual kaysa sa physical. So, yon. So, isupport lang natin yung bawat isa. So,
kailangan magkaroon tayo ng ng intensyon na suportahan yung partner natin. Maniwala kahit sa hindi sa akin, marami na akong nakitang couple na naging successful dahil sila ay nagsusuportahan. So, yun, kailangan talaga ng kaya nga 'di ba, mas maganda yung yung two heads are better than one, sabi nga nila. So, kailangan magsuportahan yung bawat isa. And pwede naman kayo ring mag-celebrate ng iyong mga small wins, win-wins, lahat wins. Yan. So, next naman topic natin, ayan, ito pa rin, isa pa rin tong topic na to sa sa mga LDR. Is it okay to feel lonely even if we communicate every day? Oo naman, di ba? Ako naman talaga nafe-feel ko din yun na minsan parang sabi ko nga, I am alone but not lonely. Pero nafe-feel mo rin yung loneliness mo, di ba? Kahit nasabihin mong masaya ka, nafe-feel mo pa rin yon. Pero huwag nating tambayan yon, di ba? Hindi naman porket may mismo sila ay weakness mo yon. Kung hindi, natural yon. Natural na feelings ng isang tao yon na, di ba nga, kahit yung iba nga sabi nila, feeling ko naman nag-iisa ako, di ba? Kahit na nandyan katabi nila yung partner nila, pero feeling pa rin nila nag-iisa sila. Di ba may mga ganong tao? Kasi marami na akong narinig na ganong tao. Yun. So, lalong-lalo na pag nasa LDR, di ba? Talagang feeling mo talaga lonely ka kasi wala kang kasama. Ang pinakamahirap sa isang LDR, alam nyo, ako naranasan ko is yung gustong-gusto mong kausapin yung asawa mo pero hindi mo siya makausap. Parang gustong-gusto mo nang umiyak sa kanya, hindi ka pa makaiyak dahil nga oras ng trabaho niya, ikaw naman ay nag-e-emote-emote, di ba? May mga ganong times, hindi madali. Alam ko hindi talaga madali ang LDR. Hindi talaga madali. Talagang sabi nga nila, ang LDR ay hindi para sa lahat. Pag nasa LDR ka, kailangan ka, strong ka. Kasi paano ko ba i-expression? Na hindi madali. Talagang sasabihin ko sa inyo, hindi madali. Yun. So, meron times na nami-miss mo pero hindi mo mahawakan, hindi mo makita, hindi mo makausap, di ba? Ang hirap kaya ng feeling na gayon. Parang gusto mo nang ilabas yung nasa loob mo pero hindi mo mailabas. Kasi, di ba? Dahil nga physically, wala yung partner mo. So, natural lang yun bilang isang tao, huwag kayo mag-alala. Kung hindi mo nararamdaman yun, hindi ka tao. Ano ka kaya? Bato? Robot? So, okay lang yun. Hindi mo kailangan i-invalidate yung feelings na yun. Valid talaga yung feelings na yun, di ba? Pero huwag mo nga hayaan na na kainin ka ng sistemang yon. Kailangan magkaroon ka ng activity. So, sabi nga ang challenges ay huwag tambayan, daanan lang. So, kailangan marunong kang bumalanse. Yan. So, pagka ganon, humanap ka ng mga tao na susuporta sa'yo, makakasama mo, makakausap mo, pwedeng relatives mo, pwedeng mga anak mo, parents mo, kaibigan mo, yon. So, yung ganitong edad, gaya ko, ang hanap ko na lang na nakakausap mga katulad ko din na ang mga anak ay malalaki na. Hindi na kasi di ba pag ganitong edad na ang mga anak natin ay may kanya-kanya na rin buhay. So, hindi naman natin sila makakasama. Makakasama lang natin sila sandali lang. Pero yung iba yung nila iba yung pag-emote nila sa pag-emote natin. So, nakakatuwa naman, alam nyo, pag may mga kaibigan ka, pag meron ka kasing kaibigan na kaedad mo din, yung sila na yung hahanapin mo. At sila din, naghahanap din sila ng kaibigan na katulad mo na makakausap nila.
Kasi syempre na pare-parehas tayong mga magulang, yung mga anak natin, may kanya-kanya ng buhay yan. May kanya-kanya ng gusto, may kanya-kanya ng activity. So yung activity nila, hindi naman natin mga activity. So, umanap tayo ng ng kumbaga katulad natin na na ganun din yung ang tawag doon, ganun din yung kalagayan na kailangan ng kausap or pwede naman i-pursue natin yung mga naudlot nating pangarap. Halimbawa, gustong-gusto mong manahi, yan. Kung hindi mo natuloy ngayon pwede mong ituloy, manahi ka, ganun. Kung gusto mo namang magturo, kung noon hindi mo nagawang magturo, ngayon gawin mo, 'di ba? May time pa naman, 'di ba? Kasi ang mga anak natin iba-iba na yung gusto, iba-iba na yung activity. Hindi natin sila nakakasama na dahil kanya-kanya na yung buhay nila. Hello, Ma'am Judith Lolong. Magandang gabi. Kumusta ka na? Kumusta ang inyong Valentine's Day kahapon? Ayan. Thank you for watching. Ayan. Dinidiscuss ko dito kasi, Ma'am Judith, yung LDR. Ayan. Kasi wala pa akong mga naririnig na talakayan tungkol sa LDR. Kaya ngayon, ito yung dinidiscuss ko about LDR. So, yon. Kaya nga, nasa na ba tayo? Ayun. Yung pagiging lonely natin, valid feelings. So, wag nating i-deny. So, i-acknowledge lang natin yung pagiging lonely natin, pero wag nating tatambayan, syempre. So, syempre, kahit na naman ang partner natin ay hindi natin kasama, ano pa rin tayo buo pa rin naman tayo, di ba? As human being, buo tayo. Kung alam mong buo ka, di ba? Kasi pag alam mong buo ka, alam mo yung gagawin mo. Kasi sa panahon ngayon, maraming tao pa rin na hindi nila alam na buo sila. They are complete. No? With or without your partner, you are complete, di ba? Kasi nilang tayo ng Diyos, kompleto tayo. Perfect tayo. Kanya lang nga, may imperfection. Di ba? Yun yun. So, hindi natin kailangan na may partner. Sabi ko nga sa mga single, 'di ba, Valentine's Day kahapon, yun yung topic ko kagabi about Valentine's Day. So yung mga single, huwag kayong malulungkot na single kayo kasi hindi lahat ng marriage parang masasabi, hindi lahat ng pag-aasawa ay para sa lahat ng tao. Ay, paano ba yun? Baligtad yata. Hindi lahat ay para sa marriage, di ba? Meron talaga mga tao na ang calling nila maging single forever. Meron naman tao na married nga sila pero miserable naman sila. O anong gusto mo? Married ka, miserable ka o single ka na happy? Di ba? Mas maganda na yung happy ka. Kasi kahit na may asawa ka, hindi mo rin masasabi yan kasi ang pag-aasawa nga ay hindi mo alam. Ano yan, malaking, sabi nga na matatanda, sugal nga daw ang pag-aasawa, di ba? So, hindi mo alam kung magiging maganda, mag-work ba ang inyong marriage life o hindi. So, sabi ko nga, ganun din sa LDR. Hindi lahat ng LDR ay para sa lahat ng tao. Kasi, pag nasa LDR ka, kailangan strong ka, di ba? Ako nga, sa experience ko hindi ko talaga akalain na magiging ganito yung sitwasyon ko sa buhay na mapapasok ako sa ganitong LDR kasi parang yung na-shock ako. Nung una talagang shock ako sabi ko, hay, ganito pala ganito pala yung feeling. Iba talaga yung challenge. Iba yung mga challenges pag nasa LDR ka. Ang dami-daming challenges talaga. So, sa pag-aasawa, ganun din, napakaraming challenges. Diba sabi ko nga kagabi is, akala ko ang pag-aasawa ay happy-happy lang. Di pala. Ang dami-daming challenges. So, ang maganda lang doon, dalawa kayong nagsosolve ng mga challenges ninyo. Unlike pag mag-isa ka, syempre, ikaw lang talaga.
Amazing evening na. Hello, Naymara. Ayan. 11 o'clock na, Nay. Ako'y patapos na din. So, ang dami ko nang diniscuss about, overcoming, ano ba ito? How to overcome insecurities sa LDR. Ayan. Ito yung lagi kong topic ngayon kasi wala pa ako nakitang, topic about LDR. Pagdating sa FB Live. Tsaka, napakagandang talakayan. So, minsan, pwede kayong umakyat, pwede kayong maging guest, pwede kayong mag-comment. Ayan. So, pwede nating talakayin ito bukas ulit. Nasa biyahe pa ako. Okay na. 11 o'clock na, nasa biyahe ka pa, gabing-gabi na. Okay, enjoy na. Ayan. So, yun. Ano pa ba? So, meron pa tayong tatlong discussion. So, siguro bilisan ko na lang para sayang naman yung oras at wala naman hindi naman tayo nagmamadali. Para madagdag na rin yung yung algo natin kay boss. Ayan. So, yun. So, sa pagiging lonely, wag mo lang tatambayan. So, gawa ka ng mga activity mo. Hanap ka ng makakausap na friends, relatives, family. Thanks, may kinausap pa ako after this office. Okay, Nay. Enjoy. So, number 8 naman. How do I deal with people who don't believe in long-distance relationship? Sa akin, kung hindi sila naniniwala, okay lang. Kasi iba naman yung perspective nila sa buhay. Siyempre, yung experience ko, iba naman sa experience nila. Diba? Yung experience ko kasi, yung journey ko sa LDR, eto ako. So, ipagmalaki natin na nakakatawid tayo dun sa ganitong sitwasyon. Palobat na rin ako. Okay na, enjoy. Ayan. So, kung hindi sila naniniwala, okay lang. Kasi iba yung experience nila, iba yung experience ko. So, okay lang. Kasi, hindi naman kailangan na pilitin natin silang maniwala. Kasi nga, sabi nila, di ba, 90% daw ng nasa LDR ay hindi nagiging successful. So, syempre, depende naman yun sa couple. Sa pag-uusap yan. So, based na naman sa experience ko, kahit na maraming challenges, so, strong pa din, syempre. So, kung halimbawa ay nare-remind ang sarili mo, bakit mo ginagawa ito, wala lang. Parang, andito na ako dito sa, na sitwasyon na to. Syempre, ano pa ba yung gagawin ko? Pakaigi-igihan ko na. Diba? Yun. Siyempre, iba yung love story namin, iba yung love story nila. Ganon. So, hindi natin kailangan, hingi ng validation ng ibang tao dun sa ating sariling love story, di ba? Basta ang importante, may kanya-kanya tayong perspective, may kanya-kanya tayong beliefs. So, respect lang natin kung ano yung natin, kung ano yung pinaniniwalaan natin. Okay? So, number 9 naman, how do we plan for the future when we don't know when the distance will end? Ayan, relate na relate ako dyan. Kasi, ako dati, lagi kong tinatanong si mister ko, kailan ka uuwi? Kailan ka magpo for good sa Pilipinas? Ayan, hindi ako sinasagot. Di pala, wala na siyang balak umuwi. Gusto niya, doon na siya magstay sa kanyang bansang kinaroroonan. So, kasatagalan, na-accept ko na din. Kasi, sabi niya, anong gagawin ko dyan sa Pilipinas? Wala naman akong trabaho dyan, wala akong ganito, walang ganyan. Hindi madali na maghanap ng bagong pagkakakitaan. So, syempre, narespeto ko na rin yun. So, sabi ko, sige, bahala ka. Kung saan ka masaya, dun ka, di ba? So, ganun talaga, di ba? So, wala tayong, walang napaka-uncertain ng buhay, di ba? So, gaya nga ng sinabi ko kagabi, huwag ka masyadong mag-expect ng bongga sa partner mo. So,
Mahalin mo siya kung ano yung meron siya. At respeto mo rin kung ano yung desisyon niya. Pero syempre, mag-uusap kayo. Mag-meet kayo in the middle. Kung ano yung pag-aagrihan ninyo. So, bilang isang nasa LDR, iba kasi yung pag-uusap ng regular couple kesa dun sa mga LDR. So, ang daming mong consideration, di ba? So, kailangan i-balance mo din. Yun. So, nasa pag-uusap lang yun. Hindi mo naman kailangan abutin lahat. Basta, lang. Sa akin, is parang go with the flow. Kung ano yung nakakabuti, dun tayo. Ayan. So, ang huli natin, how do I keep my independence while in a long-distance relationship? Napakaganda, Ako na-appreciate ko ngayon ang pagiging isang, independent pagdating sa opposite of love, di ba? Kahit na magkahiwalay kami, syempre meron akong gusto na kakaiba sa gusto niya. Nagagawa ko yung gusto ko at nagkakaroon ako pwede kong i-pursue or napupursue ko yung passion ko, nag-i-invest ako dun sa growth ko, pinaprioritize ko yung self-care ko. Dati kasi hindi ko alam yung mga ganitong bagay pero as I go old, as I go sa mga training, webinars, sa dami ko ng inattendan ng mga seminars. Ang tawag pala sa mga ganun ay seminarista. Kasi seminar na seminar. Pero ang pinaka-importante doon is nag-grow ka. Kasi mahirap naman yung seminar ka ng seminar, training ka ng training, tapos wala ka namang natututunan. At ang importante doon ay ina-apply natin. So, syempre, kung kung ikaw ay fulfilled or kung ikaw ay isang complete na being, alam mo yun sa sarili mo, di ba? Kasi parang yung iba kasi hanggang ngayon hindi nila alam na sila ay nilikha ng Diyos na complete, perfect. Pero siyempre may imperfection. 'Di ba? Tayo ay nilikha ng Diyos na perfect. Pero meron tayong imperfection. So merong explanation doon siyempre. 'Yon. So kailangan yung pagiging independent nyo sa bawat isa, kailangan nag-grow kayo parehas. Pina-priority nyo yung self-care nyo, huwag nyo pababayaan. Naalala ko tuloy yung ninang ko sa kasal, sabi niya, nung kami ay kinasal, sabi niya sa akin, wag na wag mong papabayaan ang sarili mo. Kailangan araw-araw, ikaw ay beautiful. Ayan. Talagang natandaan ko yun. Kaya, natatawa nga ako sa mga anak ko kahit na nasa bahay lang ako. Sabi niya, Mama, saan ka pupunta? Dito lang sa bahay. Ba't nakaayos ka? Kasi yung ninang kong yun, alam nyo, siya, kahit na nasa bahay lang talaga siya, nakaayos siya. Talagang nakakilay siya, naka-lipstick siya. Kahit lipstick lang, kahit hindi na yung, ganon. Parang natandaan ko yun. Tumatak sa isip ko yun na talagang, kailangan beauty ka pa rin. Hindi ka pwedeng losyang ka pag nasa bahay ka. Yun yung natandaan ko. Kaya yung ninang kong yun, hindi ko siya makalimutan. Yun ang turo niya sa akin Kaya hanggang ngayon, talagang inaalagaan ko pa rin yung sarili ko. Hindi ko pinababayaan. Although ngayon medyo nagchabi-chabi tayo dahil dumaan ang Pasko at Bagong Taon ay marami tayong maraming food. Kaya ako ngayon ay medyo chubby-chubby. So okay lang yon dahil makokontrol naman natin yan. So kailangan magkaroon tayo ng balanse. Balanse lang pagdating sa LDR, pagdating sa long distance relationship. Kasi 'di ba mas maganda nga, sabi nga nila, two heads are better than one. So, yun. Suportahan lang, yun lang yung natutunan ko. Ano pa ba? Para hindi ka maging insecure, syempre.
Pag nafe-feel mo daw na insecure ka sa isang relationship, ang gawin mo, ayusin mo yung sarili mo, di ba? Kailangan mahalin mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, magpaganda ka, ayusin mo yung buhay mo, huwag kang palaasa. Kasi minsan tayong mga lalo na mga sa Pilipinas, di ba? Parang lahat na lang inaasa natin sa partner natin. Siyempre, bilang isang tao, may sarili kang passion. Kasi hindi ako tumitigil sa ganun eh. Hanggat kaya ko pa, sige lang. Hanggat kaya ko pang kumilos, kikilos ako. Hindi ako tutunganga lang at mag-aantay. Ayoko ng ganun. So, yun lang ang ating So, para ma-overcome natin yung insecurities natin, so, kailangan maging proud tayo sa sarili natin. Tumayo tayo sa sariling mga paa natin. Huwag tayong maging pabaya. Ayan, 11-11 na. Ayun. Thank you. At maraming salamat sa mga nakiisa sa aking FB Live ngayong gabi. Tayo ay magkitang muli sa mga susunod pang live at marami pa tayong pag-uusapan. Alam ko napaka-interesting topic ng LDR. So, hindi kasi masyadong natatalakay yung mga ganitong bagay. So, sana maging open tayo at madiscuss natin. Kasi alam ko marami mga nasa LDR na nahihirapan sila paano ito mag-handle. So, ako bilang na-experience ko yung ganitong sitwasyon, pwede akong mag-share kung ano yung mga na-experience ko. Siyempre, hindi ko naman ipagkakaila sa inyo na yung experience ko dito ay talagang hindi madali. Pero, kaya naman. Yan, nakakayanan hanggang matuto. Diba? Gaya nga ng sabi ko, ang mga challenges parang pag-aaral. Hanggang di ka pumapasa, babalik at babalik ka sa grade 1. Pag nakpasa mo yung grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, elementary, high school hanggang college yon. So, hanggang tayo ay may buhay, tayo ay merong mga experiences sa buhay at may challenges. So, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil tayo ay laging may kakampi. Kakampi talaga. Ayan. Naalala ko si Neymar, kakampi. Lalo sa pagkain. Kakampi ba, sabi niya. Ayan. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. At tayo po ay magwawakas na sa ating FB Live ngayon. Ayan. At subaybayan nyo rin ako sa aking YouTube channel. Kasi ito ay upload ko rin sa aking YouTube channel. Para nang sa ganun ay ma-preserve din at marami ding makarinig ng aking mga discussion about LDR. So, yung topic natin ngayon is how to handle insecurities in long-distance love. So, sana marami kayong natutunan at meron kayong value na nakuha at meron akong na-share sa'yo na meron kang napulot na magandang aral. So, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!